Merry Christmas! Oh, anong handa natin sa Noche Buena mamaya? I'm very sure lahat ng mga nanay at tatay ngayon aligagana dahil mamayang gabi po, naku, kainan na ano. And tama naman po, there's no question, kailangan nating mag-celebrate with our families because it's Christmas Eve. Si Alvin El Chico po ito. This is a taped episode for Thank You, Doc. Si Ate B kasi may lakad po eh. Kaya sa ngalan ni Ate B, ang puso ng programang Thank You, Doc. Si Alvin El Chico po ito. Welcome po sa Thank You, Doc. Maganda pong pag-uusapan natin. Hindi naman sa killjoy po kami, ano po pero siguro, kailangan natin ng konting reminder that while it is good to eat with the family, baka pwedeng dahan-dahan. Ang puso, remember, kasama po natin isang cardiologist, kaibigan ko po ito. Yung mister niya ay kasama namin sa trabaho as reporter, Dr. Jax de la Peña. Dr. Jax, good morning! Good morning, everybody! Hello, Alvin! Kita mo, hindi ko na alam anong tunay mong pangalan. I'm pretty sure may tunay kang pangalan, hindi Jax. Ano ba yung tunay mong pangalan? Doc Jax Lerios de la Peña. Mahaba kasi, Janica Crisel. Diba? Jax na lang. Akala ko something na pangbatanda, like Josefa. Yung edad Tapos ko. Batang-bata pa po si Dr. Jax Lerios de la Peña and she's connected with the medical city. Tama ba, Doc? Or may iba ka pang hospital? Right. I have another sa Las Piñas Doctors Hospital. Ayun, Las Piñas Doctors Hospital. But most of the time, like mahaba ba yung araw mo sa the medical city? Yes, predominantly medical city, Ortigas Medical ako. City. Marami kami kaibigan dyan. Isa na dyan, yung isa yung official. Nag-guest din namin dito, si Dr. Amiel de la Cruz. Oh, yes. Si Dr. Amiel. Dr. Amiel. Hi, sir. One of these days. Si Dr. Amiel. Ganun. Magaling yan. Magaling yan. One of these days, pag nag-topic ulit tayo ng isang medical issue, si Dr. Amiel ibabalik natin dito sa Thank You, Doc. But anyway, let's talk about holiday heart syndrome. Ano ibig ba sabihin pag holiday heart syndrome, Doc? Ibig sabihin, well, obviously, it concerns the heart. Yes, that's right. But predominantly, ang holiday heart syndrome is nag-i-irregular yung heartbeat. So, hindi siya yung tipong automatically isipin natin heart attack, ganun. Ang rine-refer niya, irregular heartbeat. Medical term is atrial fibrillation. So, anong nangyayari doon? Normally kasi, di ba, ang tibok na puso, dug, 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 tuloy-tuloy lang. Pero itong irregular na to, ang bilis, kakaiba, dug, 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 dug. Hindi mo maintindihan, iba-iba. Mararamdaman para wala siyang, ang rhythm, parang wala siyang rhythm, para siyang sintonado. Yes. Irregular. Tinawag nga siya ng isang prominent cardiologist para daw nagsi-seizure yung puso. Parang ganun kasi kakaiba, mabilis, irregular na tibok. So, it's called atrial fibrillation. No? And it was found kasi... Oo. Bakit may holiday heart syndrome? Interesting yung nangyari dito kasi it was coined in 1978. Matagal na. Because there was one researcher who found na tuwing holiday season, bakit parang dumadami yung irregular heartbeat na dumarating? Wala naman silang previous sa sakit, walang masyadong comorbids. Yung iba, not all. No? Yeah. Pero bakit during this holiday season, dumadami yung mga napupunta sa emergency room na atrial fibrillation ang pasok nila. Ang complaints nila, nahihilo, kumakabog yung puso. Tapos, pagdating sa ER, emergency room, in-ECG mo, ayun, atrial fibrillation. So, nung tinignan nila bakit nangyari to, ang naging common denominator was yung pag-inom ng alcohol during that time. So, predominantly, kaya siya holiday heart syndrome, tulad ng opening mo kanina, no, Noche Buena, kasama dyan yung alcohol intake. Kasama naman dyan usually most of the time, no. So, parang nagbi-binge drinking yung iba, but in reality, no, there's no absolute number of drinks bago malaman na, ay, magkakaroon ka ng holiday heart syndrome. Hindi eh. Sometimes, in some people, konti lang, 2 drinks lang, biglang nagkaroon. Some people, 5 drinks na within 2 hours, inubos mo yung 5 bote, excited na excited kayo magkwentuhan. Yun, pwedeng mag-predispose into the irregular heartbeat. Doc, linawin muna natin, hindi po kami killjoy ni Doc. Andito lang si Doc to remind you
O baka pwedeng dahan-dahan lang or at the back of your mind, baka pwedeng magkaroon ng holiday. Ayaw nyo naman yun. Siyempre, can you imagine, bisperas ng Pasko, isusugod ka sa ER? Hindi maganda. Hindi maganda, di ba? You can enjoy na walang holiday heart syndrome. So, ang tanong natin is, kung hindi ako uminom, ligtas na ako sa holiday heart syndrome? Yes, mababa yung chances kasi it's really linked to alcohol. But of course, there are other things that can happen. But in general, we're talking about holiday heart syndrome. Talagang it's connected to the alcohol intake. Tama yung sinabi mo, no, we're not being killjoys. Ayaw nang natin i-associate ang 2023 holiday season with an event that will bring you to the emergency room. Dapat sa bahay lang tayo nag-e-enjoy. Hindi kayo sasama sa amin sa ospital, ha? Huwag nyo kami bisitahin sa ospital. Si Dr. Jax na yung naka-duty ng holiday. Ano po, on-call. Hindi man naka-duty physically, on-call po siya. Ano po? Yes. We're going to talk about other heart ailments in a bit. Tapusin lang natin yung holiday heart syndrome. So sabi nito kanina, wala naman siyang sasabihin sa inyo o pwedeng 2 bottles o pwedeng 2 glass ng wine. Kasi wala siyang pamantayan doon kung kailan aatake or kailan pwedeng mauwi sa holiday heart syndrome. Yes, that's right. Pero mas increase lang yung risk kapag, for example, ang bilis mong uminom, walang pacing. Kumbaga, talagang tuloy-tuloy ka in a span of 2 hours. Ang dami mong nainom, at least 5 drinks for males, 4 drinks for females. Yun kasi yung definition of binge drinking. So, important kasi dyan, alcohol is a diuretic. So, ihi ka ng ihi. You have to make sure na may kasaming water and food also when you drink alcohol. Kasi pag wala, totally, iihi mo lahat ng electrolytes din. Mas tataas yung chances na magkaroon ka ng mga irregular heartbeats. Oh, okay. So, ano ang most common na nagkakaroon ng holiday heart syndrome? I suppose lalaki siguro dahil ang manginginom lalaki pero may mga babae din malakas uminom, ha? That's correct. Yun nga, hindi lang sa lakas ng uminom eh. So people who have already illnesses in the past related to the heart, for example, meron na siyang history of irregular heartbeat. Sinabihan na kayo ng doktor na, meron kang atrial fibrillation. So mas predisposed yung mga ganitong tao na magkaroon ng holiday heart syndrome. Of course, comorbids natin, madami kasi yan, no? Kung high blood, yung mga risk factors na common nating nade-discuss na diabetes, cholesterol, ang hindi masyado nade-discuss, sleep apnea, yan. So, mga risk factors yan that predispose us into having a major cardiac event such as heart attack or stroke. Yun yung mga lagi nating iniiwasan. So, the more comorbidities or risk factors that you have, kasama sa risk factors ang pagiging male, kasama din sa risk factors ang age. So always, as the more of these things you have, more moderation when it comes to not just the alcohol, also the eating. Kasi you mentioned kanina, lechon, favorite yan, cochinillo, hindi siya nawawala. High salt lagi ang Pinoy palate. Mahilig tayo sa maalat. And that also, hindi lang yung alcohol, ang dami pang ibang pwede. High blood. So, hindi kami nga killjoy, no? I would like to also emphasize that. Tama yun. Warning lang. We're just giving, in moderation. Okay. Pupunta tayo sa lechon, don't worry about it. Doon muna sa alcohol, para lang matapos, Pwede ba i-describe mo anong ginagawa ng alcohol sa heart that can lead to a holiday heart syndrome? Paano? Parang nilulunod ba niya yung heart or paano ba? Okay. Predominantly more of electrolyte imbalance. So kapag nagkakaroon ng imbalance sa mga our electrolytes are sodium, potassium, calcium, magnesium. So pag nagkakaroon ng problems dyan sa distribution, like I said, diuretic kasi ang alcohol. So pag bumaba ang potassium, meron siyang direct correlation actually to calcium ang alcohol. So that's what happens. Kaya niya nagiging irregular yung tibok ng puso. Those things predominantly. But so you mentioned about yes, sorry for that. You mentioned about sa pag holiday heart syndrome, para siyang sintomas lang naman, pwede pa siyang mag-lead into a worse situation. Yes, kasi yung atrial fibrillation, irregular lang naman ang tibok ng puso noon, mabilis. Pero ang nangyayari doon, pag nangyari yung mabilis na tibok, pwede kasing hindi na adequately nakakapag-fill ng dugo yung puso. So, mababawasan yung blood supply to the rest of the body. Kaya nangyayari nahihilo, worst case scenario, hinihimatay,
bumabagsak yung blood pressure. Kasi hindi na maganda yung pumping capacity ng puso. Normally, ganyan lang dapat. Siya, ganun, no? Ang gulo. Ang gulo. Mabilis. So, mabilis na mabilis. Ganun kasi ang holiday heart. So, inadequate filling, inadequate yung distribution ng blood supply to the entire body. And ang usual na effect lagi, unang-una will be the brain, kaya hinihimatay, nagpa-palpitations. It can also lead to heart attacks kapag sobrang bilis ng tibok ng puso. Kaya worst case scenario, death, yes, can ensue, but in rare cases, not to scare anybody, but especially if marami ang risk factors, it can lead to that. You mentioned about nalulunod yung puso. So that's another different thing. It's called cardiomyopathy or heart failure. Humihina yung muscle ng puso na hindi siya adequately nakakapag-contract to pump out all of the blood into the body. So naiiwan yung dugo doon, kaya nagko-congest, nalulunod yung baga kasi galing sa baga ang blood eh. From the lungs going to the heart, hindi malabas lahat ng blood. So lunod yung feeling, but those things happen in patients na matagal nang umiinom. We call it alcoholic cardiomyopathy. It is about 10% of the etiologies or pinanggagalingan ng mga mahihina ang puso. The most common is yung barado ugat sa puso. But meron kasing mga tao na in-angiogram, walang nakitang baradong ugat sa puso. Pero pag tingin mo sa history, more than 5 years na pala siyang talagang tomadero. Tama ba term ko? Tumador pala. Tumador. Tagalog. Tumador. So, yun, no? So, yun yung nalulunod yung puso. So, it's another thing also, but it can be a problem for alcoholics. So, ibig sabihin, pag may ganyan kayong nararamdaman, emergency yan eh. You need to be rushed to a hospital. Walang first aid in doc, ano? O meron naman? Wala pag atrial fibrillation. You need to go to the emergency room, especially if alcohol intoxication. So, pag alcohol intoxication, we need to give kasi fluids, IV hydration, tapos replenish the electrolytes. So, pag alcohol intoxication, yung hindi mo na talaga makausap, depressed sensorium, yung ganong manifestations, you have to bring. To the hospital or to the emergency room. Yun yung sinasabi natin. Ayaw natin na ang Christmas Day naman natin, nakahiga ka doon sa emergency room. We don't want that. So mas maganda, precaution. Ito yung role ni Dr. Jax to remind you that you can actually enjoy Christmas Eve with your family, but everything in moderation. So punta tayo sa pagkain, Doc. Di ba, babaha lahat ng masisebo. Babaha, Doc eh. Kahit hindi lechon yan, lahat ng hamon. Di ba may problema din tayo sa puso pag maraming masebo? Yes. So, not just yung sebo, also the salt. Predominantly, pag mataas kasi yung salt intake natin dahil sa mga kinakain natin, like I said, Pinoy, mahilig sa maalat. Personally, ako mahilig talaga ako sa maalat. Not matamis eh. Ako din, maalat. Mas masarap maalat. Yes. So, pag maalat kasi, pwedeng mag-shoot up yung blood pressure. Yun ang problema dyan. So, kasama na rin doon yung high cholesterol intake. Ako sometimes, when I eat, ano ko nararamdaman ko, duck, for example, which is very, very rare. Meron kasing food triggers tayo na parang nagpapataas talaga ng BP. Salt is one thing. Ako, pag nakakakain ako ng duck, lightheadedness, nararamdaman ko na parang yung parang duck, picking duck, you mean? Oh, mga ganon, yes. Personal masebo yun, Do. My personal trigger. Yes, kaya lagi ko siyang nararamdaman. So, ako personally, I shy away. So, try to, sa ating mga manonood also, tingnan nyo, when you eat a certain type of food, meron ba kayong nararamdaman after? Or for example, biglang nag-shoot up yung BP mo for the past year, merong certain episodes, isolated episodes na nag-shoot up yung BP na hindi regularly nangyayari. Lagi kong tatanungin, ano po nakain nyo? Kasi may trigger yan eh. Or napagod ba kayo the night before? Meron ba, are you under a lot of stress? Those are the triggers that lead to spikes in the blood pressure when normally controlled naman yun. So kapag holiday season, since ang daming food, nag-enjoy talaga lahat, siguro patikim-tikim would be good, Pwede naman tikman, like, kunwari, maglechon ka, small piece, that's fine. Wag naman super dami, kunin mo lahat ng balat. Wag naman. Yun ang masarap, Dok, yung balat. Oh, my goodness. So, advice ni Dok, ka kumain ng balat,
Pero siguro small portions lang. Ilang square inch ba pwede? Square inch. hindi ko tapos it varies pa, di ba? Kung may kidney disease ka, bawal talaga yun, di ba? So, Bawal. bawal talaga yun. Sasabihin nila matchbox size pag patients with kidney disease. Sa atin, matikman mo lang siguro, okay na yun. If possible, please, more on the vegetables. Mag-serve tayo ng vegetables. Huwag natin kalimutan yun. And we always have to have options of fish when we serve our food. Yung proper way pa rin. Oo. Kasi meron din naman, Doc, na wala ka nga sa maalat. Sa katerba naman yung matamis. Di ba masama din pag sobrang dami ng tamis? Salad, leche flan, lahat ng desserts nandun. Even fruits, ang katerba yung fruits pag Christmas. That's right. So iba pa yan, diabetes naman ang magiging problema dyan pag nag-shoot up po yung sugars with a lot of kakainin na matatamis. So pag ganyan, madaming cakes, gusto nyo tikman lahat, edi konting piraso lang. Konting piraso, sige, tumikim ka ng teaspoon of leche flan, tapos gusto mo lumipat sa buko pandan, sige, konti lang teaspoon. Wag naman yung punong-puno yung plato natin. Pero you know what? I don't know with your family, no? Sa ibang pamilya, Doc, potluck yan eh. Na pag konti lang yung kinain mo, nakatingin yung tiyahin mo sa'yo, ay, hindi ka nasarapan sa tinal. Alam mo yun, may ganung factor na pakita mo na kinakain mo ng marami para sabihin masarap ang luto ni tita. You have to change that mindset. You have to change that, no? Kasi pwede naman natin sabihin, ang sarap po, kaya lang, wait lang kasi po, binabandayan ko po yung blood pressure ko, binabandayan ko po yung sugar ko. Parang may disclaimer ka na, wag po kayo ma-offend. Masarap po yung okay. food. Kaya lang, ang dami pang dadaanan. Yes, ang dami pang dadaanan. Hindi lang naman isang araw of celebration yan. Napakadaming Christmas parties. Exactly. So yung iba sa atin, ano tawag mo doon? They indulge. Sabihin nila, hindi, naman, pagdating ng January, magda-diet ako. I suppose you often hear that sa patients mo, di ba? Muna ako ngayon, indulge ako ngayon, splurge ako ngayon, sa January, magda-diet ako. Di ba masama din yung habit na yun? Yes, of course. Yung meron nga tinatagin, sabi ko kanina, yung sa binge drinking, hindi kasi pwede yun eh. Merong standard allowed na parang moderate alcohol consumption. Mabalik na naman ako sa alcohol, no? Just to give an example of what indulgence, yung masama about indulgence. Technically, sa meals without not too many comorbids or risk factors, maximum number of drinks a day, standard sa meal, 2 drinks. So, 2 bote ng alcohol, 2 shot. Pero hindi siya yung tipong at the end of the week, hahabulin mo siya. Na bubilangin mo 14 drinks at the end of the week, binge yun. Hindi yun pwede. Ipunin mo. Oo, yung iba kasi yun, ino-compute sa akin. Iniipon daw, sige po, Doc. Susundin ko yan. Pero pagdating ng Sunday, iinom po ako ng 14. Kaya po yun? Pwede po yun? Humihirit pa eh. Hindi. So, ganun din sa food, no? That's also binge eating indulgence yun. So, that can really raise up your blood pressure, sugars, among other things, no? Yeah. So, yung sa alcohol, sorry. Moderation. Yes. Mabanggit ko yung alcohol. Alin ang pinakamaiging alcohol doon? Kasi marami yan, di ba? May beer, may vodka, may gin, may wine, may whiskey, may rum. Is there such a thing na pinaka-healthy among the alcohols yun? O hindi lahat ng alcohol, kung kaya mo iwasan mo? May lambanog pa tayo, no? May lambanog pa. May tuba. Tapang ng lambanog. Yeah. So, red wine is considered to be the most healthy kasi yung red wine, yung pula ng, yung cover, balat ng grapes. Yung grape? Di ba galing sa grapes? It is coming from the grapes. Yung red grapes, merong resveratrol which is considered an antioxidant. So among all of the types of alcohol, red wine is the one that is considered to be healthy, but of course, again, moderation. So kapag standard drink naman in terms of wine, that's half a glass or glass. Hindi punong-punong glass, yung wine glass. That's one. For males, isa. For females, baliktad. For males, 2. For females, isa. Yes, half lang is sa females.
So hindi beer. Akala ko rin dati, sabi nila yung, calories, syempre may calories, ano? Pero Calories, beer yes. is healthier than wine. So hindi pala, wine is healthier than beer. The red wine, yes. If you're gonna choose your poison, red wine na lang. Ako lagi red wine. Bakit? Anong Not problema always sa white wine? Wala daw dun kasi yung sa red part, yung covering. Oh, okay. So ganun so pala resveratrol was found daw in the red grape. In red. Pero Doc, alam mo, nakakabahala din because the younger generation, para tinaamin na natin na nasa older, ako, talaga aminado na ako, magsi-50 na ako. Kayo ni Mr. Mo, ni Gerard, hindi pa, medyo 40s na ba kayo o 30s pa lang? Siya, ako magpo-40 na ako soon. 30s ka pa lang, 30s ka pa lang. Di ba nahihilig sila sa gin? Vodka, gin, no? Yun ang hilig nila, trip nila. Iba tayo yun dati. in our younger days. Masama, Dok, no? yes, yes. Masama yun. Gin kasi one shot, malakas yun. That's very concentrated. 40% pa yun, I think. 35 to 55% ang proof ng gin. So, mataas. The higher the percentage of alcohol, meaning you have to take it in a lesser amount compared to the regular alcohol na 5% alcohol, yung regular. Okay. Again, hindi po namin kayo dinidiscourage. Nasa sa inyo. Wala po magawa ang doktor. Kahit sabihin ng doktor, if you still want to do it, you are going to do it. But remember the consequences. Kasi may lahat po ng ginagawa natin na sobra, di ba Doc, may consequences. And minsan, kadalasan, nasa huli ang pagsisisi, Doc Jax. Yes, that's true. Tapos, you mentioned nakakain nga ng marami yung mga tao ng cholesterol. Please, if you have maintenance medications, continue nyo. Kasi that's what keeps our levels at bay. Hypertension, BP, sugar, and sa mga matagal nang hindi nakakita ng kanilang doktor, mga hindi nakakapag-follow up. Hindi lang kasi basic, pag binigyan ka ng gamot, yun na forever yung gamot nyo. Hindi. We have to adjust it kasi meron tayong inaabangan na targets dun sa blood chemistry. Marami akong nakukuhang patients na sasabihin nila, alam ko to, katawan ko to, wala pa ako nararamdaman, so wala akong problema. But in reality, the symptoms come out kapag complicated na, kapag malala na. So make sure to, lalo in preparation for the holidays, no, see your doctor, have a follow-up, check your labs. Kasi kung mataas, you know na, oops, wait lang. Talagang iiwas ako sa ganito kung super taas ng cholesterol ko, super taas ng sugars. Iwas talaga ako. Pero kung medyo, nasa tamang level, then may konti ka pang leeway for that, no? At least you are guided. Let us as doctors guide you on how we can enjoy the holidays. We have 8 minutes left. Doc, based on your experience, bata ka pa naman, or observation, marami bang na-heart attack pag holiday season? Yes, madami talaga, lalo na during Christmas to New Year. Bakit? I Why? don't have the exact numbers. But yes, it can be linked to the food intake to the holiday season. During this time, hindi rin masyadong nakakapag-check up mga tao. Yun nga, hindi natin alam. Usually, dediretso sa ER. Dediretso sila sa ER. Yung matagal na hindi na pina-check up. May nararamdaman pala, dinelay until the very end. Yung wala na silang ibang mapuntahan kasi usually the clinics are closed. So, di ba? Parang late na bago sila makapagpa-check up. Kaya early prevention is warranted. If magbibigay po ako ng kung sasakyan po natin, preventive maintenance po natin, paano pa ang ating katawan? Mas important yung alagaan natin yung katawan, kaya in moderation. Di naman natin ibabiyahe ng matindi ang mga sasakyan natin ng biglaan. Parang ganun din po tayo, di ba? Oo. So, ibig sabihin, Doc, parang pag ganyan, yung mga pasyente mo, parang na yan, on call ka na. Yes. Maraming tatawag sa iyo to consult. O, Dok, pwede ba to? Ito muna kainin ko. Ito yung handa namin eh. May mga ganun ba? Hindi naman sila nagtatanong, thankfully. Hindi sila nagtatanong individually kasi I make it a point to really explain to my patients ahead of time on what to avoid pag ganyan. Tapos yung iba kasi nga na hindi regular na kapag they don't have the luxury of having a doctor to call at all times. No? So minsan sa ER sila na dediretso. Tapos pag ganyan, mamadali pa sila umuwi kasi gusto
mag-celebrate agad with the family. Wala, not at all times he can all immediately send you home. So yes, pag ganyang season, kami ang nagra-round sa inyo po sa ospital. Wag na tayo mag-round sa ospital. Sa mga ating kamag-anak po tayo mag-rounds. Yes. Doc, may mga nagsabi na marami daw na-heart attack during the holiday season dahil nililink naman nila sa emotion. You know, alam mo yung pag may get together, yung holiday season is a time to forgive, at time to parang uninhabit. Ano ka ba, parang hindi ka, wala yung mga, binadown mo yung mga depensa mo. Tapos yung iba nagmasinsinan yung usap. I don't know kung meron bang gano'n na parang yung emotional mataas, yung emotion mataas during the holiday season. Iba hindi nakakayanan, na heart attack. Yes, we call it yung stress. Other than heart attack, no, yes. Kasi anything na high emotion, hindi lang holiday, diba? Nagagalit ka, that can lead to a heart attack kapag sobrang bilis din ng tibok ng puso mo, ganyan. The emotions will lead to that. Meron din tinatawag na stress cardiomyopathy. Pag sinasabi kasing cardiomyopathy, humihina yung puso. Stress cardiomyopathy is because of the high levels of stress. Biglang humina yung puso. Actually, the term dyan is Takotsubo cardiomyopathy kasi yung nagiging itsura ng puso is like Takotsubo is an octopus jar, what they call in Japan. No? Kasi humihina yung buong puso, hindi gumagalaw siyang ganun. Very classic kasi yung manifestation yan. It resolves over time. It's not because of a heart attack. It's because of the stress. But how do we identify if yun ang reason? We do blood tests, we do 2D echo to determine whether ang reason ba, kasi pinaka-common na dahilan ng paghina ng puso is still the baradong ugat ng puso. Pinaka-common. But there are other things also that we check throughout the course of the workup po. Okay. Sige. Last 3 minutes natin. Ano ang palatandaan na naha-heart attack ka? Sabi nila ba, di ba parang dinadaganan? Kasi yung iba naman, baka stroke, baka hindi heart attack. Makakapagsalita ka pa ba? Or ano yung manifestation daw? Okay. Pag stroke, brain. Pag heart attack, heart. Oo. We also call it brain attack. So, tanggalin na natin agad yung stroke sa picture. Pag stroke, panghihina yan in one side of the body. Pangingiwi in the opposite side of the body. Nakalawlaw yung dila. Pointing to one side of the body, hindi makasalita. Yung iba ginaganon doon, hindi niya maganon. Yes. Hindi niya maangat. One side, Stroke yun. Stroke yun. Stroke. Pag both sides, it's not a stroke. One-sided siya lagi. That's a stroke. Heart attack naman, yung masakit yung dibdib. Ang pathophysiology niyan, meaning pinanggagalingan, same thing. May nagbarang ugat. Stroke, may nagbarang ugat sa heart. Sa brain, heart attack. Yes, heart attack, may nagbarang ugat sa brain. So, ang heart attack po, pinaka-common presentation, may nakadagan sa dibdib. Hindi one finger, nakadagan ng mabigat sa dibdib. Pwede pong umabot sa jaw, pwedeng mag-radiate sa arm. Tapos, yung malalang type of heart attack, pinagpapawisan ka na ng malamig. Hindi ka makasalita because of the pain. No? And some people po, there are a few people, especially females and diabetics, we call it atypical angina. Hindi chest heaviness yan. Shortness of breath. Yung iba nga po, parang sinisikmura, epigastric pain. So, yun yung mga tinatawag na parang chest pain, pero hindi ganun yung manifestation sa kanya. Nangyayari ito kadalasan after exertion. May nabuhat na mabigat, nakipag-away, yun nakipag-away ka, or even constipated ka, tas umire ng matindi. That is included. So, hindi tayo dapat constipated po. Dapat we take in a lot of fiber, vegetables, kasi that can also lead to a heart attack. Anything na mahirapan yung katawan mo ng biglaan can lead to a heart attack po. Yun. So, manifestations, pag pinagpapawisan na ng malamig po, punta na agad sa ER. Kasi, ang tatanong nyo din, no? Anong first aid doon? Rest. Pag nag-resolve po siya, pag gumaan na yung pakiramdam nyo, then sige, hindi naman kailangan tumakbo. Pero pag hindi nawala yung mabigat sa dibdib and kahit anong ginawa nyo, you have to go to the ER kasi we have to see the ECG. ECG po dapat makikita kung matindi po siyang heart attack and we have to intervene immediately because sa puso and sa brain, time is muscle. Time ang hinahabol natin dyan. How many minutes do you have before the ECG?
Ano lang ba yan? Minutes lang ba yan? Kailangan sugod mo siya para may ECG siya. Yes, minutes talaga. Like, we have protocols sa hospitals na pag merong may chest pain, ECG yan agad. Doon pa lang meron na kaming magagawa. Ano ang survival rate sa first heart attack, Doc Jax? I don't know kung may datos ka, but based on experience, di ba merong iba parang second, third, fourth? Why pa naman ah? So usually ba first heart attack mo, hindi ka mamamatay? It depends on the severity. So meron kasi kaming computation ng mortality risk. It depends on the number of risk factors that you have. And also, it depends, saan ka ba inatake? Kasi hindi natin alam sa ang parte ng puso ka inatake. Kung malaki, dun pala, kasi ang blood vessels natin, ang heart, tatlo yung major. May pinanggagalingan niya isang maliit, tapos isang malaki. Kung dito ka dun sa puno inatake, matindi po yun. Yun po yung tinatawag naming, very scary siya kasi pag nabarahan lahat yan, yun yung mga nagkakos talaga ng very, very poor survival. So it's hard to say, based on the number of heart attacks that you've had, more importantly, how many risk factors do you have? So, ito po yan na. Umahaba tayo. Ang ganda ng conversation. Sorry. So, non-modifiable. Okay lang. Extend tayo kay 3 minutes. Sige lang. Tuloy mo. Non-modifiable and modifiable risk factors. Lahat po ng gamot natin naka-gear towards modifiable. Cholesterol, BP, sugars. Yung non-modifiable, age, gender, family history, genetics, wala tayong magagawa. So kung malakas sa pamilya nyo yung ang dami pong inaatake sa pamilya, aggressive ka dapat sa iyong, ang cute, aggressive ka dapat. Yun no, mas aggressive ka. So kung alam mo sa pamilya nyo po na maraming inaatake sa puso, wag na po kayo mag-serve ng lechon. Wag nyo na silang inggitin. Di ba? Healthy living na tayo lagi. Kung marami kayo sa family members na alam yung sakitin, wag na po natin silang inggitin. Yung healthy way para lahat tayo masaya during the holidays. Doc, pag na-heart attack ka, isa na lang, hindi ako makaget over. Hindi kinakabahan ako sa ganyan. Pag nagkaroon na ng first attack, is it going to be a matter of time before you get the second, the third, the fourth, and the one that will eventually kill you? Kasi, ibig sabihin, ang punto ng tanong is, magtutuloy-tuloy ba yan? O hindi, minsan once lang, okay na yun. Basta nag-change ng lifestyle ka at ng diet ka, you will never have an attack again. We never say never in medicine. Kasi, lagi tayo nakabase dun sa number of risk factors. So, very importantly, of course, lahat ng tao takot pag nagkaroon, no? Pag nagkaroon ng first heart attack, higher na yung risk mo na magkaroon ulit compared to a person who never had it. So, the more you get heart attacks, the higher you get more risk to get another one. But some people, sobrang mag-aalala na, paano yan? Anong gagawin ko na hindi na ako kikilos? No naman. You need to just make sure na na-address nyo lahat ng kaya nating ayusin. In other words, let us control what we can control. The other things wala tayong magagawa. So let's not live in that fear na kasi tumatanda tayo, magkakasakit tayo. All of us will have at least one sort of illness in our lives. Lagi ko sinasabi yun. But let us not live in fear because of that. Let us control what we can control. In that way, kaya nating mapigilan ang pagdating ng sakit. Thank you, Doc. Maraming salamat for a very fruitful discussion. Now, kung gusto niyo na mahaba-habang usapan kay Dr. Jax, kagaya ng kaibigan namin si Asik Dale de Vera. Asik Dale! Gusto na po. Saan ka pwedeng makita, Dr. Jax? Ang clinic schedules will be Las Piñas Doctors Hospital and Medical City Hospital. Usually in the mornings ako, Monday to Friday. I do have a website. Search nyo na lang name ko kasi ako lang naman ng Lerios-de la Peña. Okay. So you have your own page, or is it a website or a Facebook page or what? Both website kasi predominantly I want my schedules to be accessible easily to my patients. So nakasulat lang doon if I have clinic or not. I'd like to make it easy for you to take care of your health. Magaling po siyang magpaliwanag. I think it matters kung ang doktor ninyo nalilaymanize. Alam mo yun, nakaka-relate kaysa sa i-bombard niya tayo ng sangkaterbang medical terms.
na after the consultation, ano sabi ni Doc? Hindi mo maalala yung sinabi, no? Maganda yung na-lemanize yung discussion. Thank you very much, Doc Jax. Please extend my regards and Merry Christmas to Gerard and the kids, okay? Thank you. Merry Christmas. Bye-bye. Merry Christmas. Dr. Jax Lerios de la Peña, isang cardiologist po dyan from the Medical City. Okay? Maraming salamat. Paano yan? Siyempre, hindi lang naman tayong kakain. Itong si Lily, mukhang kakain na naman. Mahilig po tayo, di ba? Pag meron tayong handaan, siyempre, yung ating mga pets, kagaya ni Lily, the biik, hindi mo naman matitiis na hindi bigyan. Di ba, Lee? Kasama po natin si Dr. Lina Policarpio, ating vet for today. Dr. Lina, good morning, Dr. Lina. Good morning, Alvin. Good morning po sa lahat ng mga viewers ng ating palatuntunan. Doc, meet Lily. Si Lily to, Doc. Na Hi, masiba. Lily. Good morning. Oo, mahilig kumain. Doc, ang mamaya, Noche Buena na. December 24. Siyempre, marami tayong kainan. Ano bang magandang advice? Kasi minsan ako, magpapaawa lang to, bibigyan ko na ng pagkain, Doc. Yun ang problema. So, dapat during the holiday, sabi nga natin, kainan yan, maraming kainan na nagaganap, not only for us, but also yung mga pets natin. Napapakain din minsan, hindi sinasadya siguro na bigyan din ng ating mga kasamahan sa bahay. So, ang isa doon kasi, plan for the holidays talaga. Kasi ang dami nating gatherings na nadaanan, at marami pang darating towards the New Year, mga reunions, mga meetups, and all. And sana i-communicate natin sa ating mga kasamahan din na huwag niyong bigyan ng mga bawal na pagkain yung ating mga alagang aso. And not too much din. Kung may konting treat, di ba nasasama na sila ngayon sa sa mga gifts, kasama na rin sila sa gift giving. Yes! Oo, may mga treats din sila, meron din silang mga accessories. And sometimes, baka mamayang gabi nga, umiikot si Lily, si Mami ay nalingat, nabigyan, si Kuya ay nagbigay, si Lola ay nagbigay, ay patay na tayo. Yun yung yung mga dapat nating ingatan during this season. Kasi sabi nga natin, may mga bawal na mga pagkain for our pets. And isa dito yung yung ham. Bawal yung ham, Doc? Oo, kasi mataas ang salt content niya, may mga spices, mayroong mga preservatives. So better na kung mabigyan man, sana maliit lang na piraso. And then the desserts, especially the chocolates, yung mga dark chocolates na mga ating mga decadent na cakes. Oo, so wag po yan. And also mga candy bars na chocolates din. Mga pie na may mga artificial sweeteners. Tapos, syempre, marami tayong mga bilog-bilog pagdating ng New Year. Yung grapes and raisins. It can cause kasi mga vomiting, mga gastrointestinal conditions like vomiting, diarrhea, abdominal pain, and minsan loss of appetite. And kung talagang madalas na ginagawa yon, baka magkaroon din ng kidney problems yung ating mga fur babies. Nakikinig ka kay Doc, Lina? Lili? So Lili, pag binigyan ka, say no. Doc, yung pet ni Ate V, na napakain niya ng raisin, sinugod niya sa vet, Doc. Natatakot siya accidentally ata napakain ng raisin. Bad yun, di ba, Doc, yung raisin? Yes, bawal siya for our fur babies. And mga nuts din, if we could avoid that. And syempre, marami mga chips tayong hinahanda rin, di ba, sa table. So mga salty snacks, kamukha ni Lily na tumutungtong sa table, baka bigla siya. Hindi, pag nagla-live lang ako doon kasi pinapakita ko siya. Pero pag kumakain, ay hindi po. Pag kumakain kami, sa baba siya. May sarili naman siyang pwesto ng kanyang kainan. Pero ngayon lang kasi, po ito,
maarte po to eh. Gusto makita sa programa ko eh. Sige, Doc. Oh. Celebrity dog ni Alvin. Si Lily. Ay, hindi po dog to. Biik to. Biik ka ba? Parang nagduda ako bigla sa aking pagkabitin. Mukha na siyang biik, no? Kasi taba-ching-ching to eh. Anyway, sige tuloy nyo, Doc. Nabanggit mo yung nuts. What is with nuts? Bawal pala yung nuts. May mga nuts din kasi, well, maka-trigger din kasi ng mga vomiting and diarrhea in our pets. So, might as well avoid na rin. And then sabi ko nga, mga salty snacks, kung wag din natin because of the high sodium na later on pwedeng mag-lead into other problems. Parang sa tao din, di ba? So, if we could avoid that, the better. And then, alam naman natin yon yung mga spices, yung garlic, onions, mga chives, that could irritate yung stomach ng ating mga fur babies. Pero while we're saying na may mga bawal, meron na mga pwede during the holiday. Naman natin, sabi nga natin, they're part already of the family, part of the celebration, part of the revelry. So pwede naman, like white meat, yung kung meron kayong chicken. Oo, pero again, not too salty, not too much spices. And also, kung may turkey, kung medyo generous tayo mamaya na may turkey tayo or during the New Year, pwede rin without nga lang the spices. And then, again, all ng kanilang intake dapat low salt or less salt or no salt at all. Yung mga green beans, pwede yan. Veggies, no? Oo, carrots, yung mga potatoes, white potatoes and sweet potato, pwede rin. Ano pa ating binibigay? Pero wag yung talaga yung mga pies with especially with the artificial sweeteners kasi masama din sa kanila. Okay. So even yung mga lechon, which is pork, avoid. Huwag mo siyang bigyan ng, o di kaya yung, di ba meron tayo, minsan may handa tayong bulalo, yung mga hindi natin nauubos, yung may buto. May malaki din akong aso, Doc eh. Si Bluana naman, malaki. Gusto niya yun, yung buto, ngangat-ngatin niya. Huwag din. Pwede naman, pero yung I think may isa kayong episode about yung mga ganyan. Hindi naman sila agad talagang maaapektuhan. But then, if the bone is talagang yung sa mga baka na malalaking bone, pwede naman yan. Kasi kaya lang babantayan natin, baka mayroong mga chip na portion na maging cause din ng malodge sa gastrointestinal tract and magiging emergency nyo pa during the holiday season. So, might as well avoid, pero kung mababantayan, okay lang naman paminsan-minsan, but then maging careful lang din with what we feed our dogs, our cats then. So yung sa, di ba, pag lechon may ribs, no? Parang gusto mo siyang bigyan ng isang tadyan. Wag! It's a long bone. Yes, tsaka pwedeng bumara yan sa lalamunan or kung hindi man, baka sa kanyang bituka. Yes, so wag po yung mga long flat bones, wag po. Again, yun lang talagang malalaking bone, and even with that, sana we also be careful with it kasi mahirap na yun yung unang-unang tinuro ng aking professor nung sa college, no bones for pets talaga. Oh, okay. So not even chicken, kasi pag chicken, pag malaki yung aso, naku po, wala siyang pakialam sa bone ng chicken. Kain na siya ng kain, parang kayang-kaya niya. There are cases na nalalodge pa rin siya sa sa gastrointestinal tract. We can never be sure kailan mangyayari yon, so better not do it. Okay. Yung mga meat na lang. Na malalaki, tsaka yung laman na lang. Yung laman na lang. Yes, yung laman na lang. Do you have a parang specific reminder for cats? No? Kasi dumadami din po yung mga cat lovers. I think yung focus natin a while ago, dogs. Pero yung cats, kailangan meron din siya. Ano bang restriction sa cats daw?
Well, for cats, hindi kasi sila, ang napapansin ko kasi sa mga cats, unlike the dogs na very friendly and sometimes too friendly na madaling, alam mo yon, lumapit sa ating mga bisita, si cat medyo suplada yan eh. So, kung hindi ka lalapitan. Taray, si cat. So, ang ano doon kasi is, they can also have their treats. Si fur mom or fur dad knows na meron din mga treats. But siguro ano lang din, just like in dogs, i-limit din natin kasi sila din magkakaproblema after the holidays instead of us or everyone enjoying the festivities later tonight, baka meron tayong takbo sa ating neighborhood vet na because of this. So by the way, during the holidays, make sure you know the schedule of your vets. Naka 24 hours ba sila? Anong oras ba sila open? So that pag meron kayong pet emergency, alam nyo saan tatakbo agad-agad. Hindi yung ngayon pa lang kayo maghahanap ng number ni Doc, ngayon pa lang mag-aalala where to bring the fur baby. So have that number handy. And coordinate na siguro agad just in case. Wag naman sana syempre, di ba? Just in case may mangyari, alam natin where and when to bring the dog or the That's cat. A good advice. Ano? Do you do that? Ikaw ba nag-emergency doctor ka rin pag ganitong holiday season o not your clinic? No, ganito Alvin. I started as a companion animal vet and then I moved to poultry. And then ngayon, bumalik ako sa companion, but then we're distributing pet food. So, kaya ako ang sinabihan ni Doc Jerry kasi sabi niya, nutrition daw, hindi ka, punta ka dito. So ang expertise mo pala, nutrition, Doc. Well, not ayoko sabihin na I'm an expert, but we are into pet nutrition na mga products. Now, isa pa during the holidays, di ba? Hindi lang naman lahat nasa bahay. Some travel din, di ba? So it's always nice to prepare also, to plan also for travels. Kasama ang food ng ating mga fur babies. So dapat meron tayong, alam mo yun, hindi yung biglang nag-change ng diet, bumili ka. So stress din yun sa kanila. So dapat naka-plan out din the requirements of your pets, not only the medicine siguro, the diapers, but syempre yung food nila should also be with you and ready. Hindi yung kulang during the time na babiyahe kayo. Diba? Para less stress. Ibig mo sabihin, parang kung ang trip ninyo ay travel during the holiday season or perhaps bringing the pet in the province for a reunion, dapat may naka-ready din siyang food. Diba? Parang ganun ang sinasabi mo. Of course, kasi pag nag-change ka agad ng diet ng inyong pet, medyo kasi stress din sila. In fact, dapat pag nag-change ka ng even the brand or the type of food, may transition period na 25% muna yung bago, 75 yung old na food, and then after 2 days, mag-50-50 ka na, after another 2 days, 75-25 na, until mag-100% na yung new na diet mo. So, hindi pwedeng... ganun! Yes. Ganun pala. Yes. Oo, hindi yun nabibigla sila. Kunyari, bakit? Kasi Alvin, ganito. Each brand, meron silang sariling formulation. So, alam natin na the regular dog food are complete and balanced. Yan yung dapat na criteria nila. Kaya lang, minsan, itong brand A and brand B, magkaiba ng ingredients, or ng formulation, and sometimes nagiging sensitive yung ating pets. Minsan ayaw nila yung lasa ng isa, ayaw yung gusto yung isa. So maganda makita natin during the transition period ano yung effect on the pet. Hindi yung biglang today brand A, bukas brand B, balik ka na naman sa brand A sa kinabukasan. So kawawa naman yung ating mga akala ko, Doc, kung pareho yung flavor, okay lang. Let's say brand A, chicken flavor.
O dilipat ka sa brand B, chicken flavor din naman. Hindi ba ganun yun? So kailangan pag lumipat ka na isang brand, gradual. Yes, dapat gradual yon. Always, always. So also ang nauuso pa rin ngayon, the treats, 'di ba? Kasi nga, we're very generous during the holiday season. So bigay ng treat kabila. Remember, yung treats dapat natin should only be 10% of the caloric requirement of our pets. So kunyari, sabihin natin 1,000 calories yung kailangan. Dapat 100 calories lang yung treats natin. Hindi yung nag-50-50 na siya kasi masama rin naman na puro treats lang yung kanyang kinakain. And alam natin, di ba, during this season, mamaya may celebration tayo. Bukas meron pa rin, di ba? Yes. Ang mga guests natin, bigay din ng treats, especially if your pet is like Lily na very, congenial. So parang kain ng kain, mga leftovers. Oo, yung paisa. Kasi di ba yung leftovers, sabi ko nga, may mga bawal tayo na food. So better na we also restrain from giving too much leftovers. Paisa-isa sigurong kurot would not harm. But pag every day at every meal, meron siyang leftover. Medyo, wag naman ganon. Opo. Yung iba to, yung other households offer rice. Pinapakain nila ng rice yung kanilang pets. Anong take mo doon as an expert in food diet ng ating mga pets? Okay ba na may rice? O do away with rice na lang? If you can avoid it, no rice. When you say rice, ihahalo sa pet food? Yes. Okay. So sabi ko nga kanina, the commercially available pet food natin, it's complete and balanced. So inaral na ng mga experts, ng mga animal nutritionists, yung balance of the nutrients like the carbohydrates, the proteins, the vitamins and minerals. So supposedly, na yan complete food na yan. It's balanced. Ngayon, if we add rice or yung iba nga corn yung corn na pang swine meal. Inaano nila, nilalaga just like rice. Nagkakaroon ng imbalance. So mas dumadami yung carbohydrates in the diet of our pets. So sabi ko nga dun sa mga ganon, hindi sana lagi kasi if you will observe yung mga gumagawa nun, lumalaki yung kanilang mga pets, tumataba. And pag tumaba yan, syempre the conformation is affected. Likewise, baka yung temperament nila din affected, lalo na kung hindi mo nilalaad or hindi mo ina-exercise yung inyong mga pets, yung mga pent-up energy nandyan, maninira yan ng mga gamit-gamit natin. So dapat, we also observe that kung nangyayari ba sa ating mga pets. Okay, sige po. What about raw diet? Ano po? Di ba minsan pag Pasko, kagaya mamaya may mag-iihaw. Di ba may isdang iihaw or baboy na iihaw, masarap yung inihaw, di ba? What about feeding them with raw fish or raw meat, raw pork or raw chicken? Is it good or bad? Ako kasi ayoko because for the reason that you're not sure about the microbial levels. Salmonella. Oo, so pwede kang merong E. coli, may salmonella. So dapat lang careful tayo. Although for human consumption, supposedly malinis siya and pasado sa ating National Meat Inspection Service yung standard ng ating kinakain. But then not too much ako on raw feeding because of the reasons I mentioned about the microbial content ng ating mga raw diets. So hindi ako sabi Doc, sabi ng ibang pet owners, Doc, kasi ang ninuno ng mga yan, kung saan sila nanggaling, ano ba? Correct. Talaga namang in the wild, they eat really raw food, like mga prey nila, di ba? Kinakain nila ng raw. So okay lang yan, pakainin mo ng raw for their hide, for their fur.
Again, sabi nga nila, during the olden times, kakaunti pa lang ang mga sakit-sakit. Wala pa nga halos mga na-identify na sakit doon. And I would say na siguro pure pa yung ating environment during that time. Nasa mga gubat-gubat sila and nasa mga clean ocean and seas. Ngayon kasi, we're not sure saan ang galing yung pagkain na yan and how it was prepared. So dapat aware din tayo sa food preparation, lalo kung raw. Marami kang dapat intindihin if it's raw, the source, the microbial content, tapos sanay ba si pet mo, yung mga ganon ba na mga issues that we can look into prior to considering going into raw feeding. Okay. Sa mga nagkakaproblema, Doc, mamaya halimbawa maraming handaan, syempre sabi ni Doc, no, dog food lang sila, stick with the dog food because it's a balanced diet. Paano, Doc, ang gagawin pag ayaw? Sabi siguro ng aso o ng pusa, kayo din nagpapakasasa kayo sa masarap na pagkain, tapos ako dog food. Yeah. Well, sabi ko nga, a little would not hurt. But then, let's be responsible pet owners, pet parents, na i-limit natin. Maiinggit sila. Our pets would always prefer human food because of the taste. Once sinanay mo sila sa human food, mahihirapan kang pabalikin sila sa commercially available pet food. Now the thing is, mas mataas yung salt content or may salt ating mga diets, and it might harm our pets. And just to mention siguro, there are now a lot of kidney problems, urinary tract problems sa mga pets because of the type of diets din na kanilang kinakain. We need to be careful, read the label, ilang percent yung vitamins and minerals and also the salt content ng ating mga pet food na binibili. Which reminds me, ano ang advice po ninyo sa ating mga kababayan na bago nag-decide mag-alaga, so they have puppies in their house, ano ba ang dapat tandaan sa pagpili ng tamang dog food? Without mentioning, of course, the brand. Ano po? Ano bang dapat mong piliin di ba may packaging yun, Anong dapat tandaan ng mga bagong pet owner or even existing pet owners if they want to shift the diet of their pets? Unang-una, pag mura, hindi necessarily tama yon. So lagi tayo, diba, parang, yan, mura, okay na yan. So look at the label. Ano yung mga content niyan? Ano yung nakalagay dyan? And look for also recommendations from your veterinarian. Meron silang mga alam na brands na medyo, pag itong brand na to, ang dami kong renal cases, ang dami kong urinary cases. So alam nila yan. So go to your vet. Syempre yung pagdadalhan mo ng iyong bagong pet, yun siguro yung pinaka-importante na advice ko. And then not necessarily always the pinakamura would be best, kasi po alam natin yan na pag mura, hindi naman lagi, but most often not, pag mura medyo may kaakibat na mga problema na lalabas later on. And worse, Doc, alam mo ano nangyayari? Wala kang mababasang label. Unlabeled siya. Yun. Kaya, wag yun, Doc, di ba? Yung hindi mo makikita yung label. Yung nakabalandra lang dyan sa bangketa. Okay. Kasi ganito po, ang mga pet food should be registered with the Bureau of Animal Industry. And before they get registered, may mga sinasubmit na mga test, na mga certifications, yung mga pet companies before we are granted yung certificate of CFPR, Certificate of Feed Product Registration. So yun yung contention natin diyan. Pag hindi po siya rehistrado,
hindi kayo makakasiguro kung safe ba yung inyong pinapakain, kung tama ba yung ingredients na nandun, kung sumunod ba sila dun sa regulations, ano yung percentage of carbohydrates, of fat, of protein, of ash, yung mga ganun po. So, and moisture. So, dapat talaga bumili kayo yung merong label. Now, meron pong nauuso ngayon, yung tinatawag na takal-takal. Yes, diba? meron yan. Sa mga poultry supply, sa mga pet shops. Be wary also kung paano siya tinatakal, kung paano ginagawa yung pagre-repack. Kasi pag ang tawag dyan, nakabuyang-yang lang yung bags, pwede kasing makontaminate yung mga exposed sa elements. Yes, especially yung nasa palengke, dadaanan ng tricycle, dadaanan ng mga tao. So tingnan niyo pong mabuti kung ganun ba or properly covered ba yung yung mga pet food natin. Alvin, yung sinasabi mo kasi minsan walang label, baka ni-repack nila. And if it's sealed with the brand name or basta may maliit na ganon, look at the label of the big bag para for reference nyo rin. Doc, saan kanila pwedeng makita just in case they need your services? Ang vet mo ba may clinic ka ba? Wala akong clinic, but sabi ko nga, we are a distributor of pet food and mga cat litter and all. I am from Pet Specialist Corporation. We are searchable sa Facebook. Meron po kami Facebook nakikita ko yan. Nakikita mo yan. Doc. Pet Specialist, We have Woof for syempre for dogs, and we have baliktad. We have Meow. This is the treat ng Meow. This is of course for cats, and this is the freeze-dried. So may klase-klase pa kasi ng ng mga pet food. So this one is from New Zealand. It's freeze-dried. I can send you some para masubukan ni Lily. Okay. It's raw. Well, it's raw pero processed using freeze drying. It's raw and it's delicious. So natural yan. Natural na product. Sige. Mas maigi yung natural, di ba? Sige. Yes, and last, Doc, ano yung tonight is Noche Buena? Anong last minute reminder ni Doc Lina Policarpio sa lahat ng mga pet owners na bobulahin na naman ng kanilang mga pets para mabigyan ng treat? Okay, so we prepared for this. Alam natin ano mga bawal, ano ang pwede. Let's communicate to our guests, to our relatives. Please, huwag niyo siyang pakainin ito and have the discipline as well to abide by your plan. So pinlano nyo na yan. Dapat execute natin ng maayos for us to have an enjoyable celebration tonight. And keep the number of your veterinarian handy just in case something happens. Sana nga wala naman. But just in case may mangyari. And siguro isang lang, Alvin, sa New Year din, kung pwede na wala na lang magpaputok, kakausapin mo na yung kapitbahay mo, wag na kayo magpaputok kasi matatakot yung ating mga pets. And again, ganun din, have the number of your veterinarian handy for us to have an enjoyable celebration tonight and during the New Year. Thank you, Doc Lina. So ulitin po, tatawagan po ulit kita for another guesting. Different topic naman. Dr. Lina Policarpio. Thank you, Doc. Maraming salamat. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, Lily. Merry Christmas, Alvin. Bye. Bye-bye na raw. Bye-bye. Ayan po si Dr. Lina Policarpio. Paano po yan? Li, magno-Noche Buena na. Anong gusto mo bang kainin? Ha? Ayaw? Magda-diet daw siya. Diet ka dyan. O, bahala na kayo. At least alam niyo para sa tao, dahan-dahan sa alcohol, dahan-dahan sa cholesterol. Oh, I know, masarap. Pero baka magsisi kayo pag nasobrahan. And of course, sa pets, watch out the diet. Watch out sa kinakain nila. Dahil lahat na isusubo natin dahil marami tayong pagkain sa mesa. Kaya, Merry Christmas, everyone! Lee, Merry Christmas! Ate B, sa kalan po ni Ate B, Bernard Sembrano Aquinaldo. Merry Christmas, everyone! Si Alvin Alchico po ito. Hanggang sa susunod na edisyon ng Thank you, Doc! Bye, Lee. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.